dito sa Western Europe, alagang-alaga sila, no? Imagine 8 teams, 50% chance na makapag-qualify kayo kasi 4 teams yung kukunin eh. Yan ang masarap sa region nila. I mean, parang deserve naman nila yan. Tsaka parang hindi na rin mahirapan, no? Like kung sa Birmingham tong event, kumuha ka ng mga European na teams, yung tipong no need na ng visa, no? So yung maghaharap para sa atin, we have Team Liquid versus Mouse. Yung Mouse, tinalo sila ng Natus Vincir 2-1. Yes. And then, yung Zero Tenacity, I'm surprised, nakaisa sila dun sa Team Falcons and that's a 72-minute game. Pero, binisikan lang sila the baby dito nung Mouse. I think, 20 minutes and 35 minutes lang ata yung naging game nila. Nasa under 36 minutes lang laro nila dito against Zero Tenacity. And yung Team Liquid naman, yung reverse nga nila Senior Abed. Yes. Diba? Ay, mainit naman yung bakbakan talaga ngayon sa Western Europe. I mean, parang everybody's game. Kung baga nagkakatalunan sila. Nung nakaraan, itong Mouse, dinurog nito lahat dun sa may qualifiers, sa may Dream League. Parang nila yung tinalo nila yung Falcons. Pero pumasok pa rin naman dahil nga, sabi natin, itong maganda sa Western Europe region, no? Laging 4 or 3 lagi yung kinukuha para pumasok sa main event. So yun na nga yung kaganapan para sa ating bracket and syempre para sa ating head-to-head. We have Mickey and Crystalis. Lamang si Crystalis dyan. Jimmy ako dyan. Lamang si Jimmy dyan, head-to-head. Head-to-head pa lang eh. Palakihan lang. Lamang na yan. Pero Diba yung may advantage ka? Yung playstyle kasi halos talagang hindi ang layo nila sa isa't isa no pagdating sa gameplay no. Ang maganda nga dito kahit pa paano kasi itong meta ngayon like naibabalik na yung Razor, mga hero ni Jimmy to. And for Liquid naman, Mike, nothing else na yan. Talagang yung KS automatic pinipick. Pero ito, Viper first pick dito yung Mouse. Aba? First pick Viper agad-agad para sa kanila. Sobrang annoying ito So maglaland lang to the baby sa middle lane talaga. Mostly, yun na yung nagiging role dito ng isang Viper. Gets ko na parang pwedeng sige, sabihin natin, mid one lagi gumagamit ito yun, nakikita natin. Pero flexible kasi yung Viper once pinipick mo siya ng first pick and denying na rin yan dahil itong Liquid lately mahilig kumuha to ng mga tanking hero eh. Yeah. Especially nandyan si Ace, di ba? Alam naman natin na offlaner yan, lagi mga Tide, Underlord, yan yung madalas pinipick ngayon. And kahit pa paano, maganda kasi sa Viper, marami ka na blablock eh. Di ka makapag mga Timber, mga BB, kumbaga parang may kukuha na agad, ng pampunit. Pili lang yung matchup na mabibigay mo sa kanya. Like, napapansin ko ngayon, pinipikan siya ng Shadow Fiend. No, yun lang yung mga, or Queen of Pain, yan yung dalawang yung hero. classic mid one. Kung hindi Flash Rock, Queen of Pain. Yeah. So bakit? Gumagana naman eh. Hindi naman kailangan magbago ng hero kung nagwo-work naman yung mga ginagamit mo lagi. And kaya nga nasabi mo dito, the baby, no, yung Razor, tinanggal na nga agad ng Team Liquid. Pero mostly, lalo sa Southeast Asia nito nakaraan, successful hero yan ng Reconex. Sa offlane nila yan niraran. Diba? Maganda kasi sa Razor, flexible. Ano ko ba? Yun naman nung binabayaran dyan. And dito kasi, deserve naman. First pick. Mid, yeah. First pick Razor, ginagawa rin ng Mouse talaga to. Kumbaga yung mga sunod-sunod nilang laro. Lately, yung mga laro nila, pag open yung Razor, pina-first pick na nila. Wala na silang pakialam. Secret base pa lang ni Jimmy, nagpunta siya ng Tundra hanggang dito sa Mouse, no? Yung Razor na yan. Yung Bloodseeker na lang ulit yung hindi pa namimiss natin. Hindi niya pa nahugot. Kasi siya lang yung mga particular na carry na naglalaro pa nun eh. Wala na kasi yung mga kina-counter niya rin eh. Like, sa masarap si Bloodseeker. Pag nakikita mo, greedy mag-pango mid, pango offlane yung kalaban, out of meta na yung hero na yun eh. Yung nung medyo sobrang tagal na, like sa anti-mage, diba? Yun siya. Mga jumper, diba? Yung mga jumper, dun mahilig mag-Bloodseeker yan. Mirana. Bro lang daw Master. Medyo hot pick sa may Western Europe to, itong bro. Laging ito yung mga nilalaro ng offlane. Maganda naman talaga yung buff sa kanya ngayon sa may patch. Kumbaga halos lahat ng spell niya pinalakas. Tinanggal lang dun sa ulti niya yung Void Spirit na Void the Brewlings. Okay pa rin. Maganda lakas ng lahat ng spell mo. First skill, second skill, third skill. Kumbaga iniba lahat. Binenefit lahat sa kanya. And kahit yung ultimate niya, kumbaga pag kinasa mo yung ultimate ngayon, sobrang daming buff nung ulti. And both teams naman na to gumagamit ng Brewmaster. Also si Ace mainly, 'di ba? Dati pa yan, nasa arsenal niya talaga yung hero na yan, 'di ba? Gaming Gladiator days pa lang, 'di ba? Isa sa mga batak talaga mag Brewmasteran. Kung may kalaban kang Viper, maganda naman yan dahil ito yung hero na medyo matagal nagbi-BKB. Oo, annoying yan, pero once paliparin mo lang ng paliparin yan, mapipeste rin naman yan. So second pick snapper naman dito for the side of Mouse. Hilong muna ni Celery, Warlock. Warlock. Bakit na pug na sana tayo. Or mga Jack hero siguro. Like, yun naman yung mga balance na hero nila every time nababan yung Chen. Laging doon na pupunta yun eh. Unless mag-melee siya. Yung trend, hindi ko alam kung masyadong hot pick sa Europe. Hindi ko masyado nakikita eh. Compare mo sa C na halos most of the team gumagamit ng trend. Yeah. Dila siguro din natin totally nabantayan, no? Hindi kasi sa Southeast Asia. Tumingin ako ng mga drops nila eh. Siyempre, alam mo naman tayo, every time may kakas tayo, parang nagre-review ka.
So, tiny pick. So, this is gonna be a tiny what? The baby carry? Hindi na kinikerry to eh. Ang tiny ngayon, laging mid or post 4 na lang. So, bali magiging position 5 dito yung Snapfire for celery if ever. Kasi pwede. position 4 na yung pwede maging main role dito ng tiny. Ginagamit naman niya to eh. Siya yung nakikita kong laging snap atas recta ribs. Ganun lang yung ginagawa niya as post 5. Or the baby, gusto ko lang pumunta dun sa medyo curveball for mouse. Like Viper carry. Kasi this is Jimmy. Diba? Nakita na natin yan. Kila Ame. Pero okay ka lang dun, bro eh. Diba? May mga teams naman na gumagawa niyan. Yan nga maganda sa Viper, lalo na kung kaya mong i-flex ng sobrang daming role. Pero let's see, parang, syempre every time nakikita ko tong bro, gusto mo agad counter rin lang sa lane yan eh. Kunyari mga Ice-Ben, Gyrocopter, Yeah. yung mga magpapanish ba sa kanya, magpapahirap sa lane. So, tiny third pick para sa side ng mouse. Shoutout sa lahat ng mga tropa natin dyan sa Facebook, YouTube, Twitch, and also sa Kick, no? Magandang gabi. Please do like and share. Ay, for Liquid, ano yung kailangan nilang i-show dito? Pack na agad. Ninisha. Kaya pwede na to. Pwede ka na ditong mag-mid tiny or Viper mid. Okay ka lang. Ayun na, hinahanap natin. Dong Puno live. Nilabas na. Ano kasi, kumbaga, si Execution, successful hero nila to, di ba? Yung trend protector ni Christian Mark. Pero, gustong-gusto ko pa rin yung yung tibay ng isang Nisha, no, na kahit na Viper na yung possible na makatapat niya dito sa mid, wala siyang pake, no? Kahit lugi matchup niya, basta makuha niya yung pack. Boss, level 30 tong pack niyan eh. So parang wapile sa ngayon. Pero ito gusto ko itong ginawa ng mouse dito ah. Pick lang sila ng Trent. Pick lang sila ng Tide Hunter. Isa tong magandang hero kapag kakalaban mo rin si bro eh. Kung baga na-force ka na ito yung paliparin, ayaw mo na nag-anchor smash, pinapahina nito yung mga ano mo eh. Yung mga brawlings mo in a way. And then kung makikita mo na ganito lang yung support, SD and Trent, walang hassle sa'yo dito. Kahit i-OG ka, whatever happen, makapag-ravage ka ata dito eh. Sobrang buraot pa, tapos ang sarap pa ng pipe mo dito at magtatayo ka lang sa teamfight, wait for that ravage, no? And port pick mo naman siya ginawa, no? Mababan mo pa yung mga pang-counter like Ursa Warrior. Kahit mag-kiss ka rin, okay lang din kay Tide Hunter. Gusto ko ang kalini Tide Hunter yun eh. Yes. Gawa na de-debuff niya lang yung buff. Ewan ko lang kung tatanggalin nila. Pero NP yung binan nila. Surprisingly, sila yung mahilig mag-NP and Tide Hunter ka na. Binan mo yung NP. Mickey kasi. Okay, siguro respeto na lang din, no? Kung hinahanaapan na lang nila ng range na pwedeng isama kay Trent. Remember, yan yung nagdohan si Mickey, di ba? Nature's Prophet. Best hero naman niya talaga. Kapag binigyan mo ng Nature's Prophet si kuya mo Mickey, ay ano na yan. 10 out of 10 yung NP niya. Oh, and annoying din eh, yung Trent magbibigay sa'yo ng information most of the Yes. time. Nagagala sa mapa, tas mabibigyan ka ng global presence. Pwede mo nung pang Trent. iwan. Ang maganda sa Trent, NP Trent kayo, pwede mong iwan to eh. Tsaka baka nasobrahan na daw sa puno yung tropahang dito. Team Liquid. Combo daw kasi, papahabain yung inbi mo, lalagyan ng sprout dun sa Team fight, pasok ka dun sa loob. Why not? lalabas ka, mababatok ka na lang. So yung Ursa Warrior na nga yung in-eliminate nila dito. Pero feeling ko like yung mga ano bang Monkey King, pwede pa ba lumabas dito? Nakaban eh, binan din ng mouse eh. Kung nakikita ko dito mga range hero ni Mickey, kung sakasakali, Luna. Gyro, okay, kung mahilig pa siya mag-gyro. How about Dusa? Decent lang din kaso ayaw na kalaban si Tide eh. Pag may Dusa kasi wala ka namang gagawin, nakatayo ka lang more on, medyo mababa na nga yung physical damage mo. Pag may Tide Hunter, tinatayuan ka lang, ina-anchor smash ka rin. Ang gusto mo talaga pag kalaban to si Tide Hunter, yung tipong may pampunit ka eh. Sabi natin, yung mga range na may burst spell or kahit pa paano masakit yung physical output. So is it gonna be a carry? Both teams natin, possible carry, pero gusto ko talaga makita si Jimmy maglaro nitong Viper. Pero kung ima-matchup mo na, mapapahirapan na dyan yung pack eh, no? Doon ka na lang. Actually, kahit anong gawin nila eh. Kung sabi natin, i-tiny mid. Kasi mid. Viper carry, yung sinasuggest mo, okay naman eh. Like, pwede ka pa kumuha ng 4 na pang counter kay Pac. Pero if you're Nisha dito, as much as possible, wag na yung Viper na lang siguro yung kalate mo. No? Gawin mo na, JB, kung gusto mong trip mo talaga mag-Viper, why not? Like, pinaparman lang din naman ni Pac yan eh. Ang maganda naman sa Viper mid ngayon, parang kaya mong parman as long as range ka. Kaso medyo mahirap din talaga na pwede ka ma-out CS nilabas. Arak niya. Brood Mama para sa last pick dito ng mouse. Teka lang, favorite ba ni ano to? Ang nagamit ba lately ni ano to? Jimmy? Parang lagi ko nakikita kay ano kasi to kay Boom eh. Si Boom gumagamit yan eh. Or si Kuya mo ano.
Si mid 1. Sabi ko na may unusual na mangyayari dito talaga, especially for Jimmy, no? Ganito na yung, maglalabas na yung mga pickings niya dito may pagka-animal eh. Pwede ka rin mag-brood mid eh, in a way eh. Yeah! Oo, yung sinasabi mo nga, baka nga mali mo, brood mid na tas Viper pa yung kalin mo sa Aray. baba, aray mo. Kahit sino katapat ni Pac, parang alam mo yun, sinisha kasi as long as mahawakan niya yung Pac, doesn't care. So last pick dito, 1 more second. Kala ko mauubos pa yung ano nila to. Muerta Muerta na lang. carry. Okay. Alright. At least, puro physical nga naman yung kalaban dito. Kuha ka ng Muerta with the ultimate na meron siya. So this is gonna be Ala, a Crystallis Brood? Okay. Yeah, diba? Okay. Bagay, yummy. Enjoyer talaga ng melee to, no? Bigyan mo to ng phosphor na melee, automatic siya yung pipick. Hindi ba parang may ticking time bomb dito yung mouse? Pero fast-paced sila, pero kailangan din at least mag-play around sila dun sa Ravage. Hindi ba parang contradicting siya, the baby? Okay lang. Kasi, like, ito naman yung mga ravage mo eh. Whatever happen, puro... Kailangan lumapit din ng hero ng Liquid. Like, ulti ni Bro, di ba? Muerta, kailangan abot ng range mo yung inuultihan. Di ba, nag-ulti ka. Abot dapat ng range mo yung physical eh. Parang, whatever happen, natama ka ng ravage pagka ganyan. Direct lapagan natin under isang isang kapet. Hindi ka pa sumusuko sa kaka-under mo? Hindi, sila akong talo-talo. Hindi ako kasama dyan. Anong Hindi ka pa kasama dyan? Check mo daw yung odds ng under dito, Check direct. mo, under direct. Under, let's go for 40. Under 40 Hindi tayo mga dyan. 30, 39 pwede ako dyan. Ha? May brood eh. Parang kung hindi gagana, di tapos. 40. Para safe lang. Medyo nasa line of 4 tayo. Guys, kapi-kapi muna tayo. Medyo, giniginawa ng tito nyo eh. So, kompleto na yung draft natin. Unable yung team league. Duration. Under daw, under. Under. Okay. O, pwede na yan. 38, under? Wala bang iba? Wala iba? 38 lang? Sige. Hindi, ano lang. 5 kambing lang. Ano limang kambing? 5H lang? Oo. 5H lang, 5H. 38, 5H lang, 5H. Hindi mo na magpa-5K Ano limang kambing? 5K yun. Sabi mo kasi limang kambing eh. Hindi ba tayo mayari kay Michael dyan? Mag-live kaya natin dyan. Pero yun na nga, kompleto na yung draft natin para sa both teams. Like I've said, no, hindi pinalad yung Team Liquid, makapag-push through. Nanalo sila game number 1 against Virtus Pro kagabi. Pero na-reverse sila nung VP nila Senior Abe dito. Kaya And nga. meron pa naman silang last chance para makabawi. Meanwhile, yung mouse naman, ang naglaglag sa kanila is Yunatus Vincere. Pero nakapag-push through sila against Zero Tenacity and pagkakataon din for them, no? Redemption dito. Kaya nga, nakakalungkot lang isipin, no? Parang, kung sino man matatalo dito sa dalawang to, hindi magpo-proceed sa may ESL. Kaya nga eh. Kala mo main event na rin itong nakikita mo sa... Pares na team kasi proceed. Qualifiers, Ako no? syempre no hate, 'di ba? Pero yung team talaga ni Avid doon, yung parang alam mo 'yon, yun yung spot na dapat talaga ng Team Liquid 'yon. And dito na dapat sila kung sakali against Jimmy. If ever, 'di ba? Pero kita nyo naman nagpakita ng gilas Reverse kasi sweep nga nabanggit mo nga kanina, 'di ba? Hindi pinalad doon sa naging recent tournament. Medyo maalat yung laruan nila. At least ngayon, sure na tayo na meron pa silang another land event. And direct, lagyan mo rin ng 5H yung match winner nga ng map winner ng Ano yan? Anong lalabas mouse mo? tayo. 5H lang, 5H mouse. Sa Map 1. map 1? Mouse ban mo yung I like mouse it, I like number it. 1. Galing tayo sa bootcamp ng mouse. Di ba ngayon ano natin, mouse Oh number yeah, 1. W sa mouse bootcamp. Sarap doon, no? Siguro kung tumagal-tagal tayo doon, di baby, kakapal na yung mukha ko na laruin yung racing simulator nilang F1 doon. Nahihiya ako eh. Di pwede naman eh. Punta Kaya ka nga, lang, no? pero Pwede naman syempre, nakakaya nga. Pwede naman natin gamitin siya, pero alam mo yun sa part ko na, hindi nahihiya ako. Yung isa kasi parang tumatanong, Mr. ko rin eh. Parang ang bigat ng manibela, hindi mo makontrol. Hindi, ano kasi talaga siya? Feel na feel mo eh, no? Pati yung kalog, Realistic kumakalog ka din. Si Eric lang nakapag-try. Oo. Na-try ni Eric. Mouse ako dito, mapan boss. Yan. Yung mga gusto sumabay na kayo sa atin, ha? So let's do this mga kaibigan. Radiant side, yung Team Liquid. Meanwhile, yung mouse naman sa may Dire side. And direct, hilutin mo na yan. Ano mo na yan, doktorin mo. Lagyan mo ng mouse logo yung ano natin dyan. Tropahan. Oo, para... Uy, nakita mo explosive na topo, nakaikot, medyo malayo to. Pero kung kita nila to, nadadabihan nila, pwedeng ma-first blood si mid 1. Hindi greedy si mid 1. Yes. Tularan. Kala ko si Tofu dito, bigla na lang mangangaltok. Ito, bago umakyat. Kung bumaba siya, patay talaga yun. Kakalpukan ni Trent yun, boss. Medyo bobo yung Trent, diba? Yung pagka lumabas ka dun sa may inbi, instant truth yan eh. Buti hindi ganun yung nangyari. Kasi Viper yung matchup mo, example, makuha ni Nisha dito yung first blood. Hindi siya mahihirapan dito sa lane. Lamang ka na nga in a way eh. Parang yan naman advantage ng isang Viper against Pac. No? So yeah, shoutout kay Boss Machine Head. Laging active yan sa Barangay Tamis. Oy, syempre, alam mo na yan, Boss Machine Head, hindi na tinatanong yan, yung pang RH, sinesend mo na lang yan. Oo. Alam mo na yan. Alam mo na, Tamis. You know what's cooking. You know what's cooking.
So, Puck Shoot sa versus RH mamaya nga naman yan. mid 1 Viper dito sa middle lane. Ako hindi na ako magtataka dito if si Nisha maging stable lang sa lane niya. Kahit, ang dami ko na nakitang matchup ni Puck na sobrang lugi niya, especially Huskar, nagagawa niya ng paraan. Sniper, no? Name it all kay Nisha. Basta hawak niya yung Puck, wala na siyang Puck eh. Backlord nga ni, yun nga yung meron tong si Nisha. Pero nakita ko naman yung gustong gawin ata ni Midwan dito, like parang paparma na lang niya. Pero hindi siya nagay ng first kill. Wala siyang plano mangharas dito. Eventually, farm tape na Viper yung gusto niya. Ito naman yung... Pasok naman sa meta kasi talaga to. Itong na-acoustic bot ka na magkakaaga ni Scepter. May yung nose dive. Kaya chip ko siya madalas napapanood lately. Sa bagay, kapag kasi pack yung kalin mo as Viper, minsan boss din na nagpa-first kill ka gawa ng... Ano mo yun? Dinadodge na lang din yung stock. Minsan yung sinasaktan pa pag magaling yung pack, yung sinasaktan. Pinari, na tatlong first kill mo na siya. Sinasaktan na phase shift na hindi pa magpapatong yung port stock. For me, hindi sa Vice the Baby, no? Bukod kini siya, ang sarap panoorin maglaro ng pack. Opinion ko lang. Si Carl. Nung TT1 days niya. Namatay! Pero Namatay si Crystallis! Yeah! And syempre guys, yung first blood na yan, for question or inquiries, just message Kunik page for more information, mga tropa peeps. Nakasahan siguro ng granada yun. So the Baby, sino yung mga pack na sobrang sarap panoorin? Ako, for Carly, kasi medyo highlight yung laruan niya sa pack eh. Medyo namimiss ko No? na yun. Hindi ko na nakikita masyado Si Kuya Carl, no? Si Bob, palo naman mag-pack, pero kadula lately, tumatanong. Sa base sa mga napanood kong pack niya ngayon, ha? Yung alam mo yon, yung talagang may swag na, uy, may wow factor, alam mo yon, di ba? Like sa iba na usual lang, saktuhan lang. Mga Eastern Europe, mga Kasi medyo boset na panoorin yung natutuwa ako mag-pack sila, ano. si Mid-1 pag GPK. late, si No One pag late game. Pag late game, no? Favorite naman yun, eh. Isa yun sa mga mahilig din maglaro ng pack Ng talaga. pack. Uy, pero medyo dumadami yung creep wave dito ng Radiant. Ito lang, nakakainis kay Trent, boss. Grabe talaga mag-deny ang hero na yan. So, ang ganda rin ng last hugot nila dito kay Mickey, no? Kasi pwedeng Silver Edge carrier din later on, eh. Tapos long range ka lang. Uy, toss back? Ganda. So, maboboset nila dito, no? At least, Tofu. Buti nandun din yung aggro ng tower para kahit paano mas madagdagan yung punishment. And wala atang gash kasi yung Tide din. Hindi na siya naglagay. Kung gash mo patay yun, eh. Kahit sabihin mong malagyan niya ng barrier. Pero mid one, medyo maaga-agang pagja-jungle tong strat niyang ginagawa. Hindi siya Ito yung gusto ko, yung Viper na hindi magbobote. Ganito lang yung item, naka-bracer null. Ninala niya lang para at least may hugot ng a little bit sa mana, no? Yung iba kasi Mana pool. nagre-recta ng, kunwari, naka-bracer, isang bracer lang, naka-1, tapos nagre-recta BOT. BOT. Nakikita ko yung kalat chip Armel. Bagay, lately kasi panaysi yung pinapanood natin dito, kaya hindi mo napapanood. Pero itong Western Europe, lagi ko rin pinapanood to. Mas interesting, mas dito ako nanonood gawa ng, mas marami kang nakukuha idea about, especially sa mga heroes. Tingin mo ba like yung mga always ng direct invite? Nakikita naman natin always performing yung mga invited na team, especially yung mga P-Vision, Tundra, 'di ba? Pero pag ganito na hindi natin sila napapanood sa qualifiers, parang alam mo yun, more on mainly ano lang kasi sila, scrim lang yung ginagawa, eh. Totoo. 'Di ba? Wala tayong magawa. Ito yung diferensya nung naging rule din ng Dota, no? Parang pagpasok ng January, more on puro qualifiers lang muna tayo. February na nalalabas yung mga LAN event. Like yung bigat ng laro, wala doon. Kasi may take ng risk, malalaglag tayo, pwede tayo makan sa lower bracket. Alam mo yun, di ba? Kaya talaga mas game pace sila, eh. May double side naman ng kwento lagi, eh. Dalawa naman ang side ng coin. Pag inisip mo, yung hindi ka naglalaro, lagi kayo nag-i-scream, ang mahalaga, bata ka pa rin. Di ba? Wala pang pressure sa inyo. Hindi katulad nung, maglalaro ka ng qualifiers. Medyo nakakatakot pa. Western Europe qualifier, kasali lahat ng mga dragon. Example na lang yung X, no? Tapos yung playtime na hindi makapag-push to sa region natin kasi nalalason like yung Reconyx ngayon. Pero ako, I'm happy for especially sila Jake Roy Barish. Ang tagal na nila nung sa Army Geniuses na hindi push through talaga, no? Laging nahaharangan ng Nara. So deserve na deserve. Weather lang din yan. Baka nataon na malakas talaga sila ngayon. Mainit, no? Honeymoon stage yung lineup nila. Sabi nga Tsaka natin, si IYD, no? Sabi nga kasi sino nga ba kasi pipigil ka sa kanila? Diba? Ayun, Reconyx lumabas. Ginagalingan lang din ng Reconyx. Noong time mo, The Baby, kasi active ka pa nun sa pro scene. Si IYD, talagang youngstar na yan, young talent. Laging high MMR yan. Hindi lang din siya nakakapunta sa at least ngayon, no? Diba? Salam lang din yan, TI7. Salam, no? Dapat
Sure na yan eh. Tigers. Yung tumalong yung PL niya. Tigers, si Oo, Tigers. carry pa naman siya nun, pero ngayon, ang ganda ng pasok niya, di ba? Like, Hindi niya na-calculate. hindi na nga nagdodota yun, boss, pa ML yun eh. Oo. Tapos biglang ngayon, palong-palo, no? Andun pa rin talaga. Siguro na, kila mid one, no? Na-inspire. Inspire. Mabalik yung prime. No one as well, di ba? Oh, ito, kung malakas ka pa rin naman talaga magdota eh, ba't ka mag... Kuya Ba't ka Ditch, titigil? lately, di ba? Ganda ng mga play. Grabe yung ginagawa ng dalawa dito, pero toss back. 45, magagamit ang Radiant. And Mickey now yung magiging target. Naku, si Medyo Mid malayo One. siya sa katotohanan and mid one is here. So, wala ka na magagawa dito. Tanggapin, nag-dish na lang siya ng magagawa niyang damage. And mid one, equalizing the scoreboard. Both carries yung namatay na sa natin yan, 1-1. And speaking of carry, look at Crystallis. Remember, this is a last pick Broodmother, pero nagsastruggle siya dito versus Ace Look at Ace. Pinapahirapan niya sa lisitan dito yung Diyos ko. Broodmama. Kung ano-ano ng katarantado nangyari kay Chrysalis. Tignan mo, dito niya naitanim lahat ng mga sapot niya. Para lang makatakas. And ang hindi pa yun ending, sa Dota 3 yan. patay pa siya. Kung sakali, ayun na nga, and Ace, man should take him out. Grabe kasi yung damage nung club. Level 3 na club pala yun. Ang sakit eh, kahit pa paano, automatic ata mamamatay na siya gawa nung Cinder Brood. Once i-clap mo yun, may extra damage. Pag ganyan, the baby, like, last pick kayo, ano yung shot call mo dyan? Kasi, yung matchup, andyan naman kita mo naman like yung bro ka, tas, Broodmother, Ito yung classic naman, nangyayari naman to. Like, eventually, may tatanga sa lane. Which is ganito na nga yung nangyari kay Chrysalis. Maganda yung last pick Brood niya dito. Kumbaga, parang pag inisip mo, okay, hindi ganun karami yung clear nila, nakaasa lang sa pack. Kaya siya nag-last pick Brood din dito in a way. Ang problema lang, hindi ko lang, like, siguro mas laking factor din yung bigla siya ng first blood sa taas. Itong Broodmother naman ngayon, hindi pa ito masakit hanggat hindi level 6 eh. Kaya nga kung may susurvive mo to ng true hold out hanggang mag level 6 ka, doon na magiging healthy yung hero na yan. Masakit kasi yung first blood na nangyari sa kanya. And gusto ko yung angle from Twitch natin si Boss Beast, no? Broodmama player din kasi si Ace, so alam niya yung tendency. Inabi siya. Di ba sakit nga naman kasi talaga yung SD. Isang kaldak yan, kita mo naman. Grabe. Ace dito, wala nang paki sa tier 1 towers long as mapahirapan talaga yung hero ni Jimmy. Grabe yung damage sa kanya talaga ng club. And ngayon, nag-level 6 pa si Brewmaster. Mas mahirap na yan. And Ace going for hand of Midas build. Hindi ko lang alam kung one hit. Na yan, no? Kung one hit pa nung Brew yung Gawa kasi pagka nag-ulti ka, di ba, meron pang dispel yung Brew. Yung sa may storm. Hindi ko alam kung one hit pa yung ibang broodling, yung mga sinasamon. Hindi yung mga nakakagat lang. Makikita natin mamaya. Uy. Pero look at this. Mickey takes down Boom. And now, yung laning dito ng Mouse hindi ganun kaganda. Like yung Viper na lang siguro for mid one at least. Siya lang yung medyo okay dito as of now. Wala eh, nagpabayada rin si Broodmother eh. Kumbaga, dapat yung side lanes nila yung medyo healthy na yun Yung bottom lane, maintindihan mo pa eh. Tidehunter, Tiny kayo, lugi talaga kayo sa lane eh. Now Ace. Here Kinal they that, come boss. once again. Nakonyata na naman ulit dito si Crystallis. There's the Shadow Poison. I think Boy naman siya he'll dyan. escape, no? Nandun naman yung pre-patting thanks to his Sapotski and Celery helping his Yata nila. teammate. And now, Brew Split is available. Ako, delikado pa ata si Mid-1 dyan. And Nisha is here. Available ba yung Dream Coil? Buti na lang hindi. Pero ang iti-take down dito will be the poor Snapfire. Nandun yung Magic Wand. He'll try his best to survive. Yamish taping in as well. Doon yung palipad. Pero expired na yung Brew Split. And that's the indication na mag-back na rito, no? Yung Team Aabot mo Liquid. siya? May chance. Avalanche. Can he toss him out? Toss back? Yes. Aabot. So now Ace still, even with the help, ganda nung play. Yamish tipping in to punish this Brewmaster. Although mid one lang yung makakuha ng kill na yon, but nonetheless, as long as nakakuha pa rin naman sila ng bawi dito, Ox pa rin for Mouse. Ang sarap nun eh, naka-BOT naman na Viper. So, tingnan mo, ito yung Viper na no per skill talagang payaman. Kaya ganito rin yung network niya eh. And kailangan niya atang gawin, hindi ata pwede na mabuli lang ng ganun si Broodmother. Lagi nang pinapasok na sa tier 1, Nakita mo ba yung ginawa niya? Pagka-TP niya, binaberstrike na si Brew eh. So, no choice yung Brew, mag-ulti. Pagka-ulti ni Brew, nag-second skill lang siya sa harap niya, tapos hindi talaga siya alis dun sa may... Bobo tong acoustic bat kapag nasa nether toxin ka eh. Hindi ka rin pwedeng targetin basta-basta. Sobrang bagal nyo na, tatalong ka pa. Oy, shoutout sa'yo, Dogo! Jerome Binluan, yan! 10 Si minutes, Banovski. 10 minutes sa ating game. 2K advantage. Mid 1. Tama naman dito, no? Nakaw sila ng resources ng kabila. And siguro for Mouse, pahirapan lang to since they playing against Trent
No, once hindi sila fully committed dito sa tower, the baby, ang lakas ng delaying tactic because of the heal eh. At saka yung pambasag kamo nila, ito si Crystallis So there's the Viper Strike. They know it's on cooldown. Mid 1, kakaspat May dura pa! Kakaspat lang sa kanya sa gitna kanina. And there's the kisses from downtown Celery. And eto na yung mouse. Kung ano-anong kalokohan yung dinura sa'yo, boss. Bigla ka ni Nether Toxin, Viper Strike, may Mortimer's Kisses pa. Pinupuruhan nila si Ace, ha? Si Big Boy, naalala mo ba? The baby? Sa mouse? Si Big Man, yung kasabayan mo mag-yosi lagi dyan. Yung binigyan ko ng isoy? Yung binigyan mo na isang kaha isang kaha ba binigyan mo? Isang kaha, boss isang na kaha, yun. isang kaha, isang kaha. Isang kaha, no? Tontuwa siya eh. Tontuwa siya, Pinoy cigarette eh. Ito naman daw kasi yung inaasahan ng dito, ng si Brood Mother yung Demolition Squad nila eh. Itong Tidehunter Viper, medyo mga stable na core lang naman to, hindi masyado tong Sieger. Yung Viper, pag late game, yung tipong may shard, doon nagiging Demolition Squad eh. Pero sa early si Brood Mother lang talaga asahan nila dito, Jay. So at least naaalalayan nila ng bahagya etong ang si Jimmy, no? Ng 2 beses na yon. Yeah, okay na yan. Yan naman yung mahalaga kay Brood Mother eh. Sabi ko nga sa'yo, once mag-level 6 yan, medyo masarap na yung buhay niya. And then pa yung maganda, no? Kung ganito yung naging pattern ng web niya, pwede mong daanan lahat ng neutral. Yes. Shoot na shoot yan hanggang dito sa gilid, no? Ang the best nan yung tipong paabante eh. Yung tipong papunta sa may triangle ng kalaban. Kaso kasi sa nangyari sa linya, okay lang tong ganito eh. Coming ka from behind, lagyan mo lang ng web tong mga neutral mo. Ito lang yung farm mo. Ito yung saputan na medyo nasa defensive part na lang, no? Resources nyo yung mainly target. Pero yun talaga yung pinaka parang option. Ang sarap na yung triangle yung mapupuntahan mo kasi nakakaw na yung sa kalaban din, eh, no? Kaya nga maganda to pag mid eh. Pag yung Brood Mother mid niya, tinan mo daw yung option. Triangle nila or pa-neutral lang nila. And once again, they want to kill this Brewmaster but this time, up na yung ultimate. Palili pa rin lang muna at least yung Viper. Buying some time, wala naman ng plano si mid 1 since naka-brew split pa at the moment. Pero bosit na itong ginagawa sa kanya na to. I mean, nakocommit lagi niya tong split nang wala naman nangyayari. Hindi pa take, hindi pa team fight. Laging pabak eh. Galing din na ginagawa ni mid 1. Binablocker niya to lahat. Yun lang, no? Ito lang yung trade na maganda naman for the side of Liquid. Nagpa-farm lang din tong si Nisha and especially si Muerta. Kita natin top network na siya ngayon. Wala sa kanya yung bosset na Viper dito, no? And panakanakang experience for Mouse sa may middle lane habang wala din yung Viper. Pero look at this avalanche play. Onto the toss, onto the ravage. With the mid Dura. 1 with Puera Usog. There's the overgrowth. It's late. Inaabot Dream Coil, no? Wala silang Muerta sa game na to. And mati-take down din yung Shadow Demon. Not to mention, yung nakatago pa sa puno, which is Tofu and Mouse. Kinuha lang nila yung level nila dito, the baby, no? Nung nag-up na yung mga ultimates Ako na nila. ba tata si Nisha dito? Abuti pa ng avalanche, pero buti mapag-fishy problema. Yung illusory orb niya kasi nandito sa may kabila. Gusto niya patayin din yung Tiny. Binibait din siya niya, bitch eh. So ang ending, na-take down niya yung Tiny, pero one more gash I think will do the trick. Scatter Blast come from Celery, dominating yung position 5. Worth it yun kung ikaw si Yamich. Talagang parang, alam mo yun, i-risk mo na yung buhay mo para mamatay yung pack na level 10. Support ka lang naman eh. Kung makuha ka niya, wala ka nang pakialam eh. And ang gandang rotation coming from Mao. Sa wakas na gamit nila tong Ravage. Pasok na pasok yun. I mean, kung medyo napaaga-aga, no, yung naging backup or hindi masyadong lubog dito sa may tier 1 yung Muerta, baka may chance kasi yung ano doon, what do you call this? Dream Coil, no? Importante kasi mapigilan nila to eh. Sumasobra na yung free farm niya pero Ace tumipi sa may baba. Gusto nilang kunin si Boom pero cookie out. And then yung Scatter Blast aabot doon. Though dead shot. Na-purge. And nagpo-proc din dito yung Maelstrom. At least may bawi Mickey naman kahit papano. Ayun yung hindi mo makakraken shell, boss. Demonic purge. Ayaw lang din nila yung patake tong baba. Easy ka lang. Yes. And again pabasag na yun. Mamaya, Uy, taga Rich. Baka ayaw siya ng wisdom. Oh my God, Boxy. Hinayaan niya lang, ha? Hindi niya napansin. Fog? Dream Coil is used. Naku, yun kasi yung gagambang bukol. Kahit ikaw yung SD, ayaw mo yan eh. Oh, hindi lalapit dyan. Sinusubukan na lang at least ni Nisha i-take down Yamish. Remember, nag-invest sila doon ng Dream Coil. Pinipihan yung gagamba! Nila nawala dito mga kaibigan pang Dream Coil. Tumipi nga sa gagamba mid Hindi niya pa 1. kasi bina-hyper strike din. Hindi niya lang agad aabutan niya. Siguro kampante na siya doon sa slow lang. Nakaya niya nang i-take down. Miscalculation for mid 1. Pero at least mati-take down naman nila yung tower. And eto na yung Sinasabi natin. posibleng pang-control for the Brood Mother, no? Dito na siya magsasapot-sapot sa area na ng Team Liquid. And eventually, ito naman yung gusto ng mouse eh. Sa lineup din ng to. Isa lang yung playstyle mo dito, yung mga rundown eh. Yung hinihintay mong big ultimate, yung Ravage.
As long as mag-up yun, pwede kayong umabante. Ngayon, kung hindi mo up yun, available kayo lumaban eh. Yung Viper dito naka-BOT. May Broodmother ka, may Tiny, may Snapfire. Mga always palaban na hero yung meron sila. So, BKB na agad yung magiging answer. Nag-lance ata yan? Bumili yata ng lance. Oo nga. So, BKB na magiging answer dito ng Muerta after. So, hold lang muna siya sa Dragonlance. And I think, Ox pa naman, no? Sabihin na natin na medyo pumapabor na ng a little bit for Mouse. Pero in terms of network, nakakabawi sila. Top network pa rin yung Muerta dito even though na-shutdown siya kanina. And kung yung Liquid, yun yung gusto mo. Yung hindi ka ma-rundown itong lineup ng Mouse. Tumagal tong game. Muerta pa kayo eh. Pag nag-long game to, good as win na ata to para sa side ng Liquid. Ang tanong kung hahayaan ba mangyari ng Mouse yun dahil baka mamaya ito yung mga casual Broodmother, yung naka-Orchid. Sa Orchid game to may Brew, may Pack, may SD. Lahat ng mga pwede mo yung Orchid, nandyan na eh. Saka parang ang hirap nila labanan sa Roshan din since may Ravage sila dito, no? Kaya nga ang ganda ng port pick tide nila eh. Parang like nakita mo na yung 4 na hero dito ng Liquid before mo mapick yung tide. So finally, matitake down na rin nila, no? Oh, na-deny nga lang ni Boxy. Isa sa mga boosted item na kailangan niya, no? Itong pipe, pero Boxy, Inabot ng Dominay Clash. ka pa kasi. Nandun na yung Scatter Blast. Dominay ka pa kasi, Sog. So wala daw payday for Mouse, pero siya na lang ang magiging cash, dito, ally, no? Hindi na madidinay ng neutral na yan. Ambitious din kasi siya, kalahati pa yung buhay niya, nilibing armor pa siya. So parang malabong-malabo na madinay siya. So, makikita si Mid 1 dito. Dream Coil is available. Walang plano. Sinesyo. Sino ba yung bagong salam, boss? Sino yung bagong salam? Si Sir Julson naman? O si Sir Rapi? Lumang salam na yun, dati pamalas yun, Dati pa. Baka si Sir Polly. Si Ho-Ho. Baka si Ho-Ho. So, abante ulit again para dito sa may side ng Mouse. Yeah, dire-diretso lang. Like, ito yung gusto mong trip eh. So, this is a free kill. Purge. Ginamit agad ni Boxy. Is not fooling Madating si around. Broodmother. And papalakpakan lang dito ni Ace, no? Wala naman na magagawa yung Broodmother to Hindi help. tumama yung avalanche siya kay Ace. Alam din. Andun pa naman na yung mga sobrang daming gagamba, no? Pero wala na siyang pera. Like, tingin ko nabili niya ata yung dagger. Kung ganito yung network niya, lalo na boots ng item niya, possible dagger na yan. Pero once mag-group up na dito yung Mouse, since pa-up na yung pipe up inside, anong parang panglunas muna at least ng tropahang Team Liquid. Walang lunas kung 5v5, parang malabong manalo, lalo na, tingnan mo. Sabay-sabay yung timing na nangyari for the side of Mouse eh. Mid 1 may Aghanim's na ngayon, yung Tide Hunter kung may pipe yan, okay, dagdag problem. Pwede siguro muna kahit yung mga papitas-pitas lang kagaya nung nangyari kanina sa may top lane, no? So looks like Mouse wants to take over. Open up nila yung mapa dito. Pupush nila yung tier 1 tower. Split talaga, yan ata yung gusto mo, ikaw yung Liquid. Iwasan mo to. And remind you guys, available yung Ravage, so hindi pa sira ulo ng Liquid dito to contest this. Maybe mga konting pakulit-kulit like etong Nature's Grass, pero pasasaan ba't makukuha pa rin naman ng Mouse yung tower. Sino si Muchas Echa? Sa ito, ubus naman pera ng Itbulaga kagabi. Si Julio nga. Si The Under. The over pala siya kagabi, tapos puro under. Yung puro over 37 na tinataya niya, talo pa. There's the toss play. I think Magkakagulo ata, Nisha managed to illusory orb out. Buti na lang, muntik siya doon. Hindi nagkasundo eh. Like yung kahit yung kay Scatter Blast, parang gusto ni Celery, ikasa na doon eh. Huwag na i-avalanche toss back. Pili ko patay yun eh. Kung na-avalanche toss lang ng normal, tapos may cover up naman silang dami. I mean, if you look at Team Liquid, hindi naman sila ganun totally bothered, no? Ang yaman 10k ngayon yung pera ng Muerta. Midas is available for Brewmaster. And remember, this is Nisha's Pack. Yan naman yung trip nga talaga nila. Sabi ko sa'yo, hold the line yung trippings nila dito. And gusto ko itong ginawa ni Ace. Hindi siya bumili ng mga bullshit item like hindi siya nag-vessel, hindi rin siya bumili ng team item. Rekta agad. Kailangan nila to panglaban. Depensa lang. Pang-hold, oo. Boxy naman ang pangarap kong Blink Dagger. 600 gold away. Can they rush? Naku po, there's the toss play. Nature's got counter. Pwedeng mag-overgrowth, but there's the Ravage Kisses. Follow up. Andun yung The Calling, pero I think hindi inabot si Boom. And now makakatakas pa Yamage. Ibibitaw na lang niya yung kanyang Avalanche dito. Here comes the nose dive. Mid 1 might secure this kill onto Muerta. Kapalit lamang po nun Tiny. And he's on a killing spree. Although mabibigyan pa rin naman si Celery doon. Maganda dahil 4 streak, no? Kahit pa paano mayroong tamis na gold bounty. Swerte rin ni Nisha na wala yung duration ng patama na yung last kisses sa kanya eh. Pwede na siyang mamatay dun eh. Kaso yung duration din ng Ravage hindi ganun katagal. Nisha will get that shield rune, no? So Ravage is used. Mouse
Napatay nila yung carry dito, so hupa yung farming ni Kuya mo, Mickey. Nagbanta rin pala muna kasi si Brood Mother dito. Ito yung gusto ng first item. And then he's going for Orchid of Malevolence next. Hindi rin kasi nga talaga siya nag-orchid. Kung nag-orchid siya first item dito, sabay-sabay talaga yung timing nila. Siguro dahil din dun siguro sa parang nahirapan siya ng umpisa, no? Maganda naman sa Manta, syempre scaling item to. Hindi masama to as long as agility ka. Ang problema niyan, ibig sabihin niyan, hindi ka sasama, magpa-farm ka pa eh. Hindi pa naman malakas si Brood Mother ng Manta lang item mo eh. Kumbaga need mo pa ng another item kung gusto mong masabing, okay, timing ko na, pwede na akong sumama-sama sa may team fight. And Ace, out of nowhere, top 2 na siya sa network dito. I think he's going for Blink Dagger next. No, nag-paid off na yung Hand of Midas niya, nabili niya na yung kanyang Aghanim Scepter. Hindi dito na siya pwedeng gumawa ng kalokohan. Kasi para sa akin, kahit hindi siya bigating item dito like mga Radiance, pwede niya nang ibusap to si Muerte. Buo siya ng team item like yung Kiras. Yan. Diba? No need mag-fancy, no? Crimson game din to eh. Pag inisip mo eh. I feel like kung yung dagger, like, ano ba, Octarine Refresher? Pwede, Diba? pwede. Yung dating ginagawa. Pwede rin yun eh. Octa Refresh. Nakaaganims ka na eh. So gusto mong mag-refresher yan para for sure marami kang split. Yun yung split ni Mystica. Full split ka na ni Mystica buong teamfight, no? So, BOT na muna yung binili niya, hindi niya tinuloy yung Blink Dagger. So, para at least nandun yung answer, no? Sa mabilisang responde backup. Tignan mo nga yung network eh. Oh. Like parang sa side ng Liquid yung tatlong core nila healthy. Ang problema, sobrang low nung dalawa nilang support. Pero sa side ng Mouse kasi medyo mayaman yung dalawa support. Compare mo din sa support ng kabila. So, nakakapagpa-cooldown na, no? Yung mouse dito. Pa-up na rin yung kanilang Ravage. Pak, rekta siya dito, no? Wala nang paligoy-ligoy, hindi siya. Parasma na agad after nung kanyang Witchblade Dagger. Like wala pa naman panghuli sa'yo, no? Di naman Unless ganun. ito, buo na tayo Orchid kasi ni Brood Mami. So eto na nga, 22 minutes sa ating game, Roshan. Kakakuha lang kanina nila ng Tormentor. Sinolo yun ni Crystallis, if I'm not mistaken. And no contest for Team Liquid. Paano? Sobrang Layo nung bro eh. Nasa Nether Toxin siya po siya. Ano, normally Roja pag nasa Nether Toxin. Wala na, hindi na daw kailangan. So eto na nga, 3 Aegis, Crystallis. Guaranteed. Nahuli pa yung puck. Oh no, this is very unusual for Nisha. Thankfully makakatakas with the Illusory Orb, pero I don't think Boxy might run away. Nandun din yung Cookie Play mid one with a dominating streak. Napasama rin kasi yung pagpapahuli ni Pak. Napalapit tuloy si Boxy. Parang gusto niyang ilubog sana. And they will push. Eto na, naka-ages na nga naman. Baka nakakalimutan natin, Brood Mother to ha. Pwede itong mag-high ground. Yeah, here they come mga kaibigan. Mabilis lang tong tier 2 na to, remind you. With the Spider Links and Orchid is now available. Ito na yung medyo scary sa part ni Kuya mo, Nisha. Actually, lahat sila. Wala naman sila pan-debuff eh. Sa true. Tingnan mo yung hero nila. Brewmaster na may Aghanim. Pak na sabi nga natin, going Parasma. May Muerta pa. Pag nahuli lang ni Brood to, nakapitan na Orchid, patay na to eh. Dire's top tower is under attack. As long as hindi na mapap yung ulti, and tignan mo naman yung decision ni Tide. Kanina naka-Aghanim yung Q niya. Ngayon na-realize na, okay, it's time for the Hex. Control, adding some control, no? Isa naman sa mga big item ni Tide Hunter to. Ayan yung masarap mag-Hex, masarap mag-refresher. Pero palusi palusi Kuya Isa. Scaling talaga siya dito. Good decision yung Hand of Midas niya. O baka mo kailangan niya mag-adjust, like, mapamanta-manta muna siya. Dagger. Actually, yung binili niya dito. BOT and then Dagger after nung, nung nabuo yung Ags. Hindi, like, kasi may Orchid eh. Baka mamaya, doon ka lang madali. Kung hindi ka siguro magmamanta, magbibigay yan. Kung ganito lang din, no? Sana ni-Radiance na, no? Tingin mo. Ang kailangan mo dito, ito yumaman si Muerta. Yung tipong magka-BKB, magka-damage, yung magka-Daedalus, para may pampatay kay Viper. Yung Viper yung problema nila dito eh. Lalo na ganito. Tingnan mo, boosted kasi si Viper, may Brood Mother, may damage na sila. May Tide Hunter, may team item. May property kay Viper. Kaya kung hindi mamamatay, ito lugi ata sa lahat ng team fight ng Liquid. Speaking of Viper, team item, yung Shivas niya, pabuo na din, ha? So, yung isa pa sa mga annoying yan later on. Recipe away na lang. Ganap sila dito. They know, nandito lang somewhere, Tofu. Thankfully, nakapasok na siya dito sa gate. So another tower na naman yung na-take down nila dito. And open na itong gitna and baba Ganun ng na Liquid. nga. So, 3K advantage for Mouse after pushing that 2 tier 2s, mid lane and bottom lane. Yan na yun, control na nila to. Area na nila to. Kung every time lalabas yung creep wave dyan, paparmin na lang nila. And kung magbibuild up yung gagamba siguro ni Brood, pwede silang mag-try na, alam mo yun, i-force out etong Liquid na bumalik sa base. Kumbaga automatic na, no? Iwas sila ng iwas eh. Ang galing nila mag-split. Eh di, atakihin mo sa third tower. Ewan ko lang kung hindi mag-defend yung mga yan.
Magre-react kaya yung Mouse? Actually, last tier 2 sa top lane, 25 minutes. Now, TPing in naman na yung Mouse dito at least. Viper yung unang mag-show up sa mapa. Nag-scan din dito yung Dare. I think na-hit din nila yung mga targets so they know where to look kung sakali. Nag-drop na rin ng sentry dito. Yamich making sure na walang vision yung Mouse Esports. And now, they're invading Hanapin this sila, boss. triangle area. Pwede nga nilang mahanap. Pero mautak din Yung Team Liquid, I think they're using the gate. Very textbook Dota gusto Uh-huh. mo rin ng mouse. Like, isasabay na nila to para mabasag na rin yung top tower sa may taas. May second tower pa eh. And meanwhile, Liquid, sila naman yung lumipat ngayon dito sa may baba. And Shadow Blade, ito na yata yung magiging answer dun sa kunat ng Tide Hunter din kung sakali. Sabagay, sabi mo nga, decent naman talaga mag-Silver Edge yun ng isang muerta eh. For the silver, the edge. Para ma-burst mo. Like, tingin ko, kung bigla mong Silver Edge yun, sabi ma-silence ng lipak, patay na yan. Tower is under attack. Kaya nyo namang mag-burst. Eh naman maganda sa lineup ng Liquid, may pang-burst sila kung sakasakali. Tsaka dapat kung lalaruin man ng Team Liquid mamaya yung team fight natin, once ma-expire ng Aegis, feeling ko, lalabanan naman na nila tong side ng Mouse, no? Is dapat lang manavigate nila ng maayos, lalo pat may Ravage dito kasi yung tropahang Mouse. Oh, mahirap kasi dito yung hero nila, yung execution ba? Like, tignan mo, yung dalawa mong support S dito rin. Mga Parang ilag defensive kasi to, eh. nung mauuna, no? More on, parang overgrowth, yung overgrowth pang counter, no? Kailangan magsabay-sabay yung tipong naka-coil tapos naka-ultimate si Muerta, nandun yung Bruling. Ngayon kung hindi mangyayari yun, parang, teka, paano ba execution ng hero natin? Unlike nitong Mouse, ang dali lang nito eh. Haharap si Viper, dudura-dura or magdo-nose dive, may Tide Hunter, haharap din. Yung Brood, kung ma-pre-hit, may avalanche toss, pwedeng doon mag-start yung execution nila. Ano masabi mo kay Dashan, the PH? Ay, shoutout kay Dashan the PH. Chumechepi si Sumechepi ka pa, makakita ng 2-0 under to. Hindi niya nare-realize siya yung last series dito. Yun ang naniniwala ako. Yun Nigma? yun talaga. Ano yun ha? Tsaka Nabi. Umaabot nga ng 2 hours game nun eh. Galing ni Rapi kagabi. Nung isang gabi ata, 82 minutes. So, TP out na naman. Umabot at least Shadow Demon dito. He's going for shard next. Di ba gusto ipasa sa atin ni Celsion yung salam niya? Baka. Gusto ipasa sa atin yung pagiging salam. So, per boom, waiting na lang naman na siya sa inano kanyang na naman niya. Aghanims. Nag-ano na siya ulit. Tinalanggal niya yung Q ng ano niya. Baka napapansin niya na nagiging farman to. Hindi muna ako mag-hex. Going forward to Aghanims Aghanims muna na ako. muna. Wala, yun lang nangyayari. Na-avoid lang sila ng Team Liquid, which is the right play to make, no? Ayaw kasi nila mag-high ground, Gagi. Oo. Nawala rin yung Aegis eh. So, nawala yung opening. Kung kanina yung may Aegis sila, pagkabasag ng baba, dumiretso sila, magpapanik tong Liquid eh. Hindi naman nagde-defend yung Pac, nag-i-split si Pac, pati si Bro eh. Yun ang pan-defend dito ng ano ah. Or siguro ayaw umatake ng Mouse pa-high ground na hindi sila sure. Since alam naman natin may trend protector kang kalaban, kung hindi mo mababasag yung tower, pwedeng i-heal up lang. So yeah, big shoutout kay Sir Tom, ha? Ang akin lang, nasa Liquid ang tamisan. Mali ka, Sir Mot, eh. Tom, kinalimutan mo yung ano ko, kalops ko. Kahapon mo suot yung ano eh, yung Team Liquid. Naka-jersey siya Team Liquid kahapon. Oy, Orchid? Avalanche is there. I think kaya naman niya Patay yata, boss! Uy, double silence! Orchid! Linap na yung isang silence lang sa kanya. Like, grabe yung magic damage na nangyari. Pasok eh. And hindi sila hesitate. Even yung cases ginamit na, no? To shut him down. Broodmother pa naman, nagla-blood turn talaga. No? Pag blood turn lang siya mamaya dyan, punit siya. Sabi ko siya, kailangan niya ng pan-debuff, boss. Hindi pwede itong wala siyang pan-debuff na ganyan. Papatayin siya ni Brood Mami niyan. So, fresh BKB for Crystales. Wala Oy, pa siya shoutout kay na-update. Carlos ha. Mahay dyan ha. Pwede Boss- ba yung hi-hi lang, Boss Carlos? O CJ? Oo. Natamaan sa akin yan. Pwede ba yan? Pwede ba yung nangangamusta ka Uy, lang? may kasalanan ka pala sa akin ha. Ano? Yung mga ganong posting mo, ayoko nung mga ganon. Anong Alam posting? mong may Mga dalawa kla? akong bading ha. Ano yung mga kla? Hindi ka pwedeng mag-ganon-ganon sa akin, the baby. Si Simi, close up. Ako yung sinisi mo, sila yung nag-post ng Eh syempre kasi, tropa mo din yun eh. Huwag mo yung mga ano ko. Don't touch my gaze. Don't you ever. Baka naman waiting lang for the next Roshan Oo. tong Mouse. Alam mo yun. Hindi naman sila, ito naman yung maganda sa mga Western Europe na team eh. Hindi nagmamadali. Ang masama lang dyan, naka-under tayo. Yan lang naman masama dyan, naka-under ka. 5 kapit lang naman yan. Oo. So now, Silver Edge is completed. For Muerta. Who's gonna be the Try target? na nila yung butete, boss. Are they gonna jump in towards boom? Here they The come! break. Susubukan nila. Tinesting na. Silver Edge. Sabi sa'yo, punit talaga eh. Hindi kinaya ng watermelon. And still Mouse. They're going to fight.
This may middle lane. Meanwhile, look at this play coming from Crystallis. Identifying, nakukulitin niya lang yung mga support muna. Pinakasot Uunahin yung niya tatlo, boss. yung sa backlines and hindi niya pinapansin. Ini-ignore niya lang si Mickey, but there's the overgrowth. Habang naka-BKB siya, pero yung Tiny dito, Mate, takedown. Nag-end up tayo sa 2-4-2, but Wala that's siyang pierce to only a bill, boss. support. Wala siyang pierce to bill. Enough yung damage. There's the dive. Come to Viper, napalipad nga lang siya dito ng Brew, but still, they will fall apart. Team Liquid in trouble dito after killing the crucial hero, which is Tidehunter. Thankfully, buhay dun si Nesha. That's no Ravage team fight na perfect na dapat for Team Liquid. Grabe naman yung Crystallis, sumulpot, no? Sa likod. Ang ganda ng backshot niya dun sa tatlo. Hindi, sa bagay, kinasa na kasi lahat eh. Sabi sa'yo eh, kaya nilang burst yung Tide eh. Isang silence lang, tapos pagka na-break, may first double. Kaya ang problema, nagamit mo na dun eh. Wala na silang ibibitaw kahit yung purge, so kung ikaw si Brood Mother, ba't ka kakabahan? Pasukin mo, walang purge, walang pierce double. So makakapag-push ngayon yung side ng Mouse. Tier 3 tower guaranteed sa pangalan nila dito. There's the Shiva's in and no hesitation. Ravage on to 2. So Kinala support, niyo ako, ha? ginawang alien mga kaibigan. Gigil dito si Kuya mo. Boom, and here comes the kisses. Flying kiss from downtown. Sakto pang Bloodthorn yung kill na gawa nila dito. For the Brood Mother, and Crystallis will just push with his armies of spiders, and Nisha needs to be careful. He doesn't have teammates. Basag yan, boss. Even yung bottom lane, pwede nila segwayan dito the baby or maybe take the rush. Hindi. Roshan They're yan, Roshan. going for it, mga kaibigan. Susulitin nila dito yung 20 seconds window and then dun sila magro-Roshan afterwards. Kasi naka-livestream naman si Chrysalis, no? And kung sakasakali, siguro baka ina-abuse pa nila yung moment at bakit 4v3 to? Ay, 5v3 to eh. Kung kaya mo naman basagin yung tower, ba't hindi? And just like that, nag-collapse na. Ito lang yung pinaka-teamfight na nakita na natin the entire game, the baby and Mouse. Doon scary yung tropahan nila, no? Yan nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi ko, like parang ang hirap talaga ng execution nila. I-pull off. Nagawa nila which is a Tidehunter, pero after Yun na that, yun yun na, nangyari. Ano ko, nag-suicide pa. Nakapag-bro split, napalubog siya ng Shadow Demon. Yeah, Nagtanong nakapag-ultimate. naging save, nakapag-ultimate, and now Viper in trouble. Mid one will die dito surely, and that's it for him. 80 seconds gone. Without Viper, may napalipad pa sila dito. Wala naman Ravage Watermelon. He's all alone. There's The the break. break. There's the Mjolnir. Pero kailangan pa rin mag-ingat dito. And katanong pagkakapagpalipad May ni BKB Kuya mo ka? Ace. Pero pwede mo na mag-BKB. Crystallis, itatakbo niya lang to. Pero na-realize na, hindi, kailangan ko to i-TP out the damage of Muerta. May nahuli pa, Tiny. Coil, Yules, and Tiny dito. And sila yung pwede makapag-Roshan. Team Liquid fighting back. Ayun yung sinasabi natin, ang greedy rin nila eh. Kumbaga dapat, pagkabasag ng tower, Tier out na 3, sila eh. out na Oo. sila dapat, no? Pero, Ay, nalubog pa si Stopper Mouse! pero yung Brew kasi doon, kung hindi lang napalubog ng Shadow Demon, I feel like the baby, it's done for Team Liquid, no? Boss, may dagger to eh. Parang whatever happen, madulubog yun. Yeah. Maintindihan mo rin kung bakit makakapag-react. What a save by SD, and now they might secured Roshan. Yan yung sinasabi nating which is masama. importante dapat for Mouse. Imagine mo, kung in-emotional damage na to, nanalo ng teamfight, nabasag yung mid, nag-Roshan afterward. Eh, nadala sa emosyon doon yung side ng Mouse. Isang teamfight lang pinanalo nila. Akala nila yun na yun to shut down Team Liquid. And remember, etong team na to, hindi basta-basta nag-give up. Secure ako, Ben. Secured talaga indeed. Kumulit pa sa dance floor. So yung timing na yan, ano, na may Aegis of the Immortal dito in Team Liquid, I feel like mapa-expire muna ng Mouse yan. Lalaban pa rin yan. Oo. As long as up yung spells nila. Daman na nila malakas sila eh. Yun lang naman eh. Nag-grade din sila dun sa may top lane na lumaban na, alam yun, wala pang Ravage. And late ko napansin kaya pala hindi bumuo ng Hex yung Tide, si Viper rin gumawa. Parang kailangan na ata rin ng BKB dito ni Mid 1. Hindi siya masyadong maramdaman sa may teamfight eh. So babasa 2,000 yung kalamangan. Ace going for Assault Keros sa kanyang magiging item build. Ay, shoutout kay Toy Beats dun sa may YouTube Toy Dumadayo kami dati dyan sa may Kalentong, sa JRU, boss. Laging nandyan yung tournament eh. May mga MPGA lagi dyan. Tsaka maraming napaparm dyan sa JRU. Jose Rizal, Universidad. Shoutout sa mga JRU. Sa Kalentong. Tatama din bimahe dati. Nice over napapanice na si Lucas Martinez. Tignan mo, sabi siya, ano gagawin ni Bro? Kailangan niya ng pandibap. Bumuo na siya ng manta. And kahit pa paano, something good to for Liquid ha. Sabi nga natin, kailangan nang huminga nitong hero nila. Mapaabot mo ng late game to. Muerta impact pa rin to ha. Nakakatakot sa late game yan. So, Smoke up yung Mouse. Looks like they're unafraid. Kahit may Aegis dito yung Muerta, no? napanood playin mo kung si SD yung matatagpuan nila dito. Pwede nilang malikuran. Siya yung sasalo ng gank. Makakatagal Nabasa? naman, thankfully. Kaso hindi siya mababasa dito, the baby. Tumalon din yung time Wala save ng pa daw court, eh. basaan sa San Juan. Ano, tapos na yata.
Hindi ko alam ang timeline yan. May Pero AG sila dito, so alam nila yung advantage and hindi pwedeng maunahan tong Viper ha. aware na actually yung Team Liquid and they're willing to fight. Who's gonna start? Here comes Ace. Shiva's guard in for mid 1. Delikado nga lang Tofu doon. Magagamit niya yung overgrowth pero he is gone. There is Okay, the Viper din yung 3-4. trade, eh. Viper na rin para mapag-spell life steal doon. Snapper yung maisusunod nila. Nag-buyback Mga si Trent. kaibigan, Liquid is doing it. Here comes the Ravage. Kaya may takedown. There's the Nalubog! silent but once again the disruption save given by Boxy. Naka-shades pa yan partida. And makakatakbo dito Nisha with a slither of HP and Jimmy will die. Hindi, ito na yung Liquid. That's 3 gone para sa ng Mouse without getting anything. And I feel like napatay yung Trent, nag-buyback lang. No? And TP Patong. out, hindi nakotongan. Yun nga yung sinasabi siya, hindi na pwedeng mauna yung Viper dito eh. Wala siyang BKB. Wala siyang pang sustain, wala siyang pang debuff ng OG. Isang 1 OG away lang siya, pwede nang i-hit lang ni Muerta yan. May damage na si Muerta, hindi na biro to Tsaka ah. appreciate siya na baby, dapat chinecheck nila to. Pero kasi para siguro yung weight, yung thinking nila doon, may ages kasi. Ayun nga, like, kung ikaw Liquid, lalabak ka eh. Oh no, tier 2 will be gone dito sa side ng Mouse. What? Comeback game para sa kanila kung saali. Ayun na yung nangyayari na yung one greedy decision. Oo. Imaginein mo kung yung after nga nung malinis na yun, nasa kanila 80s, dire-diretso pa sila eh. Eh ngayon, sila pa yung nahihirapan, yung Liquid yung nakakaabante. And like you said, yung lineup nila dito, alam mo yun na may ticking time bomb talaga. Yun na yung oras to finish the game dapat, no? Pang winning moments sa sana nila yun. Kahit nga 25 sa 25, eh, lugi yung talent ng hero nila sa talent ng kabila. Eh, pakto na may Muerta eh. Tapos annoying pa, naka-linkin, naka-BKB dito ni siya. Paano mo na ito huhulihin mamaya? Ano pa maging Bloodthorn mo na lang talaga maging Ravage kung basta ma-lockdown yung Hex. Siguro dito, no, Paano dapat nga mabili na. mag-hex? Naka-hex nga si Viper. Ang problema, wala nga BKB yun. Pag inuna lang nila, Takedown agad. mamamatay lang yun, Paps. Isang OG lang eh. Wala rin pang ano to eh. Wala tong pang debuff na item. Walang Manta, walang BKB. So AC completed for Brewmaster. Deadlock tayo sa 17 pero momentum-wise, nasa Team Liquid. Sila ang nasa driver's seat, mga sir. Passenger seat lang muna. Ganda pa ng vision nila dito dahil Trend Protector to. Tignan mo, puro lente yung mapa dito ng Liquid. Ang liwanag. May vision type sa baba. Meralco, ang liwanag ng buhay. Pati itong sa baba ng kalaban sa kanila din yan. So basag yung tier 2 tower, they might approach the high ground. Remember, Trent, siya yung may dala-dala dito ng Rush Banner. Pero madali lang din naman yung high ground defense dito ng Mouse since yung Gush, no, sobrang annoying nun. Babato-bato lang yung Tide Hunter. Lalayo pa kami ng Titignan. spell nila. Yeah. Pati itong Scatter Blast. Scatter Blast, pati dash mo lang yung Creeper, patay na yan eh. But still, yung ikaw yung nabasagan, kayo pa yung umabante ngayon, lamang pa kayo in terms of net worth, okay na to for Liquid. Yan naman yung gusto mo mangyari, and 38 minutes na pa lang. Ba't nalapitin ka rin kasi ng under? Tamang under ka rin eh, no? Alam mo naman, nakita mo naman, under na dapat, di ba? Napapush eh. Testing the waters. Umover. Dabakod. Eto, babutterfly si Chrysalis, mukhang kailangan na munang buuin niya na lang muna yan. And makakahingay na siya ng maluwag dahil ang next na binibili dito ng Muerta is, I think, Daedalus. Something good is, parang afford pa rin naman nila maghintay. At the end of the day, lamang ka pa rin. May nabasag kang mid-tower. Siguro, para mas malinis na lang, hintay mo ulit yung Aegis eh. Yun naman yung kailangan mong next step eh. Sabihin na natin, napabayaan na kasi nila yung second Roshan eh. So itong third Rosh, automatic, medyo kailangan na nila pag-ingatan to. So Pernicious Spock is going for Aghanim Scepter next. And speaking of Aghanims, double purge the baby. For Shadow Demon. Ang sarap pa niyan, instant break na yan. And sarap i-break lahat ng hero nila eh. Broodmother, Tide Hunter, pati Viper. Lahat yan, pag brinik mo, walang kwenta yung mga passives, pasps. Lalo kay Tide, yun yung pinaka-painful sa kanya dahil siya yung humaharap talaga. Maybe a big time play for Yamich. Nakikita ko solution dito for Mouse, yung toss back. Di siguro yan, may BKB naman na siya. Ito yung pang-contra din sa break eh. Kung pag Tide Hunter ka, at least may BKB ka para kahit pa paano, may way ka para mabuhay. Burfly completed. Grabe nung Nag-all, speed ng bro. nag-all in na yung Broodmother din dito, no? So, walang buyback yung kanilang carry Mouse and pupush ngayon sila Mickey. Hindi na magde-Daedalus itong si Mickey. Going forward sa Lincoln Spear din siya. Okay, late game na. Ito na yung gusto ng Liquid, boss. Oo. Dumamay na rin, pati yung mapuyan winner ko. Pasok. Thank you, Mouse. Oo, isa ka din, no? Ay, kita mo rin naman. Nakita mo rin naman. Damay tayo dun sa atake nila sa top lane na yun eh. Pwede na sa 0-1, diba? Oo. Pwede na sa 0-1. So, 3K.
Men, yung 3K na lamang dito ng Liquid, no? Parang ano lang yan? Tiny, nahuli nila. May BKB din yan, ha? Mapag-Yul Scepter, pero he is trapped dito. I don't think isasalpa pa siya ni Boom. Grabe! Pero susubukan pa rin nila using that Ravage. Nice. Tiny's alive. Yung Muerta, And ha? they might kill Muerta. Remember, he doesn't have Aegis anymore. There's the Kisses play onto the Shadow Demon. Nang lalaban, Ngayon palang boss. matitake down, mga kaibigan, yung Tiny. And yung lifesteal, mga sir, dito nung Brood Mama, although napatay pa rin naman sa process si Medwan thanks to Mickey na hindi nila na-burst agad. Tofu, is he gonna die? Pero magiging kapalit naman niya dito will be Celery. Both position 5 are gone, pero Tide Hunter Na-break lang yun, isusunod na nila yung Crystallis. No more lifesteal para sa kanya rito. He will be gone as well. And that's a full-blown team wipe. Mahirap na yung team fight nila. Nakikita mo naman yung damage ng Muerta. Nung mga 20 minutes kasi, kaya-kaya nilang garapalin eh. Etong may item na, as long as hindi na nila ma-burst to, goals na eh. And tinatry naman nila, in a way, ang problema yung dagger, pati lubog, boss. Kita mo Mickey dito, in-identify niya na agad. Okay, you have Butterfly. Eto, MKB Cash. Cold Cash. Hindi niya pala tinuloy yung Crystallis, no? Thankfully. Kanina nga, palingkid pa siya dapat eh. Oo. Didalos, yung nakita kong na-queued up sa kanya. So, nakita niya kasi may Eagle Song. Ba't kasi siya mag-defensive item? May BKB naman siya, pati lubog eh. Talagang kailangan dito, puro aggressive item ka na. Damage item na yan. And sobrang laking props dito sa Shadow Demon talaga. Ang laki nung naging impact. If wasn't for Boxy, no? Yung naging save niya dun sa Brewmaster, hindi tayo hahantong dito. And there's a Dream Coil again. This time, no more save for the Tiny. Delay na lang niya, no? Yung push dito ng Team Liquid. Pero he's gone for 60. An easy, dalawang barracks yun for the side of Liquid. And maganda pa niyan. Pwedeng pasilan dumiretso ata sa baba ka. Mamatay lang din ni Tiny. Again, 4v5 pa rin niya kung sakasakali. And ito yung mga gusto mong game ni Sir Gaben. Walang halong content, pure Dota. No? Bubuhat yung Bubuhat hero at niya. bubuhat. And Ace, halos lahat sila dito. Ace and Shadow Demon, no? Talagang grabe yung nagiging laruan. Si Nisha, parang alam mo yun, ang effortless tuloy yung pack niya dahil yung mga teammates niya dito sobrang gana eh. Ayun, tingnan mo yung rag pull na nangyari. From 8k gold lead, biglang umangat. Grabe. Sobrang binalagbag sila doon. Ayan yun eh, yung sinasabi ng lamang ka na 8k eh. Tama ka na eh. Ano ka na, ROI ka na ng 8k, i-cash out mo na yung crypto mo. Nilaban mo, ayun, rag pull. Grabe yung graph eh. Alam mo yun, sobrang steady hanggang 20 Sabi nga minutes. sa Wolf of Wall Street, no? Hayaan mo silang maging addicted. Di ba? Anong magka-cash out, mag-liquidate? No. Let them invest more. Pambira. So now, mukhang last round na. Yung possible na makita natin team fight. If hindi pa gumana dito, Mouse. Kaya na kasi talaga It is all done. And then, look at this. Ay, Para na-break catch. lang, oh. Na-break pa Ha? agad. Automatic. No 70 seconds gun. No Tide Hunter tayo sa game. Kita mo yun, isang purge lang siya, si Brewmaster lang yun, normal na yun, boss. Yeah. Minasahe siya I dito saw, ni I see, I conquer. The baby. Sabi dito nung Muerta. Grabe. Ano talaga? Daganda leche-leche pa bigla yung line up ng ano na to. At dito hindi na mahirap yung execution nila. Nakita naman natin yun. Kahit sinong makitang hero dito ng Liquid ngayon. May item eh. Plain lugaw na kahit walang laman. No? Ito pa, nag-collapse na. Mouse, hindi na nila alam sa Break na naman! kate ang kakamuti nila and vegan celery. Do they have detection? Of course they have. Cookie, no chance. Sumukoy Naipit tol. na siya dito. Kapios. No? Yung kanyang jumping tralala. Okay na, pwede na itawag ng mouse pag hinihintay nila. Yeah, I think it's safe to say, no? It's over. 70 seconds, walang Viper dito. Pero, since di naman nila tinatawag, we're gonna go for Megas. Sabi Team Liquid, just to play it sure. Sakit yan, puro crit ng crit yan. Here they come. 20 No, mil. normal ni bro, nagwawalis boss. Wala men, talagang balagbag notes kayo dito kay Ace din, ano? Mga takiras. Baka mga attack speed na yan. Yamich, tatapusin niya yung game dito. Kaya niya yung The Baby, matatalo pa yung Team Liquid dyan, ha? Pinakatat lang. Ay, hindi na sila na kompleto. Kailangan na nilang lumaban. So Ravage man lang sa dulo ng walang hanggan pero walang Tinamaan plano si yung Mickey. Hindi ko Brudens. tatapusin yung game. Instead, susulitin ko yung binitawang Dream Coil dito nung Pok. And Team Liquid will secure game number Baka kaya 1. mo yan, Crystallis. No. So para sa Team Liquid, ang unang laban, sila mapag-draw ng first blood sa ating Best of 3 series to qualify for Birmingham. One more para sa kanilang upunan.
Yeah, ito yung nangyayari nga talaga. Once mag-greedy na. Greedy is bad. Kasi, I mean, sakto sa timing eh. Ang sama nung pagkaka-attack. Lamang naman talaga yung mouse eh. Lamang na yung mouse eh. Naka-pre-basag. Nanalo sila ng team fight sa gitna. Pre-basag dun sa may gitna. Ngayon yung decision nila na kunin yung top, hindi mag-Roshan. Ang laking factor eh. Imagine mo namatay yung apat na hero nila doon. Naago pa ng Liquid yung Roshan. And ngayon, dun nakahinga yung Liquid eh. After mo ko Aegis, wala na, parang ang hirap naman sa team fight. Nagkasabay-sabay lahat eh. And Box- Nagka-aganims yung SD, di ba? And Boxy, siya yung unsung hero dito. Yes. Yung, kung hindi dahil sa kanya, no, ayun, no, Ayan yung na. palubog niya doon, no, sa naging team fight doon sa may bottom lane sa Brewmaster, talagang game-defining moments para sa kanya. And as always, Boxy will delivers, no, when it matters the most. Talagang magpe-perform yung mamang yan. Pambihirang gameplay yon, and what a comeback for Team Liquid. Lalapag pa pa tayo. Siyempre, ikaw na. 0-1. Sabi mo nga mag-game 3 to. Okay, map 2. Game 3. Mouse pa rin. Hindi, map 2, mouse. Nakita mo naman, tumalong lang yung decision, boss eh. Lamang naman sila eh. Maganda naman yung laban ng RF ko eh. 50-50 yan eh. Maniwala ka na, Sir Tom. Naka-jersey ng Team Liquid kahapon yan. Magtiwala ka na. Ay, duration na lang daw, direct. Duration, over mo na to. Ito, over Yan, na. over yan. Ikaw na yan. Over mo daw, na. direct. Yan, yan. Maniwala na tayo doon. Wag mo na lapagan yung map 1 map 2 ng Oo. mouse. Mag-over duration ka na lang, 38 kung meron. So, makabawi kaya yung tropahang mouse. Malalaman natin yan sa ilang sandali. No? Last chance para makapag-qualify sila dito. No? Team Liquid nabiguman kahapon versus Virtus Pro. Mainit yung pinakitang performances sa Game 1. Tatapusin pa nila sa Game 2. Stay tuned lang. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise, Dagger out.